Hi guys, good evening. Welcome to my YouTube channel, LMP TV Vlog. So, our video for tonight is gagawa tayo ng tutorial guys. Dahil sa ngayon ay marami pang nahirapan paano mag-online registration sa senior citizen. Pero bago ang lahat dyan, sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like video, and hit bell button for getting all notifications para updated kayo guys sa mga bagong videos ko na dadating pa. Alright, so guys, para sa inyong kaalaman, ang kailangan lang dito ay stable ang inyong connection at saka full charge ang inyong cellphone, dahil ito ay gagawa tayo ng isang tutorial para sa mga taong ay hindi pa nakapagrehistro sa online. Dahil ito guys, ang purpose dito sa pag-online sa mga senior citizen ay para ito na magkakaroon ng national ayuda. And then, dapat meron kayong ganito. Hindi pwedeng, hindi. Huwag niyong sabihin na mahirap gagawin. Dahil ang lahat ng bagay ay pwedeng pag-aralan. Pag nakapasok na kayo dito is bibigyan kayo ng reference number, pinaka number, kapag magkaroon kayo ng mga ayuda. O umpisahan natin guys. So kahit anong browser pwede kayo gagamit. Okay guys, so punta tayo sa Chrome. Okay, nakikita nyo dyan Google and Chrome. Alright, so ayan, online. Alright, National Commission of Senior Citizens. Kaya guys, pwede nyo rin pagpunta ninyo sa Chrome ay pwede kayo mag-type ng nccs.gov.ph. So yan ang lalabas, National Commission of Senior Citizens. Oh guys, so anong gagawin natin? Andito na tayo. Alright, scroll up lang tayo guys, dahil dahan-dahan lang ha. So ito ay ang ginamit natin is cellphone lang, sa laptop or computer kung meron kayo. So scroll up tayo, dahan-dahan lang tayo guys. Scroll up. Okay, yan, kailangan babasahin nyo yan. So pag nakita nyo yan, ano nakikita nyo dyan? Register now and be counted today. So it means kapag nag-registered kayo ngayong araw, October 4, 2024, kapag successful kayo sa inyong registration, ay magiging counted kayo. Okay, kung nakikita nyo guys, meron nakalagay dito sa box, agreed and certify that I have read above instruction and that fully understand my participation in the registration process for the cost of commission. Okay, anong gagawin natin dyan? Itong box guys is pindutin lang natin, and then meron, kung nakikita ninyo dito sa baba, may nakalagay proceed at saka decline. So syempre doon tayo sa proceed dahil magre-register tayo guys. Pindutin na natin guys ang proceed, and then ayan ang lalabas guys. Online Senior Citizen Data Form, new application, blah 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 blah. Babasahin nyo lang yan. Okay, so scroll up, may nakalagay dyan number 1, identifying information. Okay, babasahin nyo yan. Notice do not include especially blah 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 blah. Okay, so andito na yung data. So guys, number 1, name, enter your name correctly. So dapat na ninyong i-input dito is last name, apelyido, and then first name, pangalan, at saka middle name, gitnang pangalan. So kapag naglagay kayo guys ng middle name ninyo, dapat full in words. Okay, and then okay na yon, nakapag-type ka na. Kung meron naman, may nakalagay dito extension, check this box if registrant have name. Okay, kapag meron siya extension na pangalan, pwede nyo yan siya pindutin. O kung wala naman, scroll up mo lang yan dyan. Tapos number 2 guys, dito address, select. Itong select registration, pindutin mo lang yan dito sa gilid. Pag pindot mo yan, lalabas kung saan ka nabilong.
Tulad niyan. Lalabas siya guys ng registration BARM car NC origin and kana pag halimbawa guys region 7 ako ha, pindutin ko yan, may lalabas yan. Okay, nandoon na select province, pindutin mo lang sa right side. So kung saan ka nabilong dyan, Bohol, Cebu, Negros Oriental, so ilagay natin ng Negros Oriental. Alright, automatic siya guys, andyan. Okay, Negros Oriental. And then city, select city, dito lang sa right side, pindutin mo lang yan. Kung saan ka nabilong dyan is Ayungon, Bakong, so dito tayo sa Bais. Okay, nakapasok na yung select barangay. Tapos sa right side, yung merong arrow down dito guys, pindutin na naman natin. Ayan, napakalinaw tong turo ko guys ha. Yan, nakalagay dyan. Yan ang mga barangay. Kambagahan, Kambagyo, Kambanhaw tayo. Okay, so scroll up lang yan dyan. Tapos guys, may nakalagay dito sa Kambanhaw, dito sa pinakaibaba, meron nakalagay dito residences house number black lot. Pag halimbawa guys, dito naman sa probinsya naman, wala naman tayong residency house number, wala naman, tsaka hindi naman siya registered yan sa map natin guys. So doon lang kayo, okay na yan, pwede mo lang escape. So kapag nasa NCR kayo sa Maynila, kailangan nyo yan lagyan. Kung hindi naman, kailangan nyo yan lagyan ng none or non-applicable. Okay guys, parang sigurado kayo na mag-successful ang inyong registration. Okay, scroll up. Dito na naman tayo sa birthday guys. Number 3, sa month, meron dito, pindutin. So mamili ka lang dyan, January, February, kung ano ka pinamanganak. Pag halimbawa ay ako ay December. Okay, nag-ano yan siya guys. Andyan na, nag-pack up na siya guys. Andyan na ang December. Tapos date, dito tayo, pindutin na naman natin yan guys. Kung ano kang pizza, halimbawa 12 ako, i-press mo lang. Tapos dito ka sa year, pindutin mo lang dyan sa kabila guys. Kung 1982 ka or 19 ano ba dyan, 1964. Okay, scroll up, hanapin mo lang yung birth date mo kung kailan kayo pinapanganak. Halimbawa 1897, pindutin ko lang yan. Andyan na guys. 1997. Tapos dito birthplace. So pindutin mo lang yung birthplace, marital status, region. Fill upan mo lang, yes, napakadali guys. Tapos contact number, kailangan yan guys. Tapos number 9, email address, photo, if ever na wala kayong Gmail address, so kailangan mo yan lagyan ng non-applicable, parang mag-okay. Tapos lalo na sa ating mga senior citizen, yung mga senior citizen, mga lumang tao yan guys so syempre wala silang mga FB, Messenger o kahit ano pa dyan. So lagyan mo lang yung non, wag mong escape, lagyan mo talaga yan para hindi siya mag-error. Okay, tapos at spoken, kung anong ginagamit ng salita, Bisaya, Tagalog, English. Okay, tapos yung number 12, kung nakikita nyo yan guys, number 12 is OSCA ID number. Ito yung ID na OSCA ID number na ini-issue ngayong bago sa senior citizens worldwide. Okay guys, so meron kayong makikita doon sa pinakatap ng ID ninyo, merong number doon, so i-enter nyo lang yan dyan guys. Tapos number 13, GSIS kung non-applicable, and number 14, 10 tax identification number. Kung wala kayo dyan, lagyan mo lang ng non-applicable. Tapos PhilHealth number, syempre meron kayong mga PhilHealth, so enter mo lang yan dyan guys. Tapos number 19, may nakalagay dyan has pension, pindutin mo lang yan dito sa right side. Pag meron kayo, assist ninyo na pag-registered, kung may pension, yes mo lang. Okay, yes na yan. Tapos itong Easy Association ID, kapag wala kayo dyan, none lang, non-applicable. Other government ID, kailangan mo yan gawin. Halimbawa kung meron kay PhilHealth ID o Federation ID sa senior citizen, input mo lang yan dyan, Federation ID with number. Okay, doon nyo yan makikita sa top ng Federation ID niyo guys sa mga senior citizen. Alright, tapos dito sa number 18, yung employment business, kung hindi ka na, wala ka namang employment na business, lagyan mo lang ng non-applicable ha. Kailangan mo yan pilapan dyan. Tapos dito number 20, capability of travel, pindutin mo lang yan dyan. Capability sa pag-travel, wala kang kaya magbiyahe, so ilagyan mo lang ng no. Okay, dayan dito tayo guys, family composition, tapos name of your spouse. Ano to, asawa or bana.
enter mo lang yan. Kailangan ugaliin na laging nauuna ang apelyido, pangalan, middle name, full in words para hindi magkakamali. Kung ma-junior ka, lagyan mo ng name extension dito guys. Tapos number 22, name of your father. So laging maingat para hindi magkamali sa pag-fill out nito. Okay guys, tapos number 23, name of your father. Insert mo naman yung pinaka father mo dyan. Unahin mo pa yung apelyido, pangalan ng papa mo, tapos yung middle name, full in words. Alright guys, dandahan nyo lang. Ang gagawin nyo lang dito is scroll up lang lagi guys. Okay, tapos number 24, name of children if applicable. Okay guys, napaka easy ito. Okay, number complete name. Minsan pag nag-insert kayo dito, i-complete name mo lang yan. Unahin mo yung apelyido, yung middle name, kahit hindi na full in words, kasi mapupuno yan guys, mag-error siya. Lagyan mo lang, tapos yung apelyido niya, tapos occupation, lagyan mo lang din dyan, fill up lang. So nanghingi siya ng 5 ka members sa inyong pamilya, hanggang 5 to siya. So kung ilan dyan, alangan ipipilitin mo naman kung yung anak ay, kung sila magkakapatid ay 2 lang or 1 lang. So isa lang talagang ilagay mo. Okay, tapos dito naman tayo sa defensive profile. Check all applicable. Number 25, living condition, check all applicable. So dito may nakalagay, naka-shade lang yan, living alone, living with, and then mamimili lang kayo dyan kung saan nakatira, grandchildren, common law spouse, and low care institution, children, relatives, friends, others. So mamili lang kayo dyan. Pindutin nyo lang box dyan guys, mamili na. Tapos number 26, living condition guys, no privacy overload yan, mamimili lang kayo kung saan nyo dyan. Okay, dito tayo sa education, HR profile. So highest educational, kung ano lang naabot mo, halimbawa elementary, so elementary level ka lang, doon ka lang sa elementary. Kapag postgraduate, doon ka lang guys, o postgraduate, doon ka lang din. So number 28 is specialization, technical skills. So dito ka lang, medical, dental, kung saan ka dyan nabilong, anuan mo lang yan, fill upan mo lang yung box na yan dyan guys. Number 29, shared skills. So wag mo na yan lagyan guys, skip mo na lang yan. Tapos number 30, involvement in communication activities, check all applicable. Kung applicable siya dyan, i-check mo yan lahat. Medical, resources, volunteer, community, beautification, community organization, dental parent visit, and others. Yan guys, makikita naman napakalinaw ng tutorial natin guys. Grabe, kuhang-kuha ito sa mga nahirapan ngayon. And then dito tayo sa economic profile, source of income. Halimbawa, kung wala namang income kasi senior citizen na, on earning, salary, dito ka lang mamimili. Kung wala ka na talaga, dito ka lang sa on pension. Alright? So mamimili ka lang dyan. And then number 32, assets, real in properties, o check all applicable kung meron. House, lot, farmland, and house and lot, commercial building, fish farm. Okay, mamimili ka lang dyan guys. Tapos number 32, B assets, personal and movable properties. And tapos nakalagay lang dyan sa mga inbox, automobile, personal, computer, boat, CV, equipment, and others. Yan, kung saan kayo dyan, fill up lang kayo dyan. Tapos number 33, monthly income in Philippine peso. This items optional, meron dyan. Pili lang kayo yan dyan kung na naman. So yun lang. Number 34, problems, needs commonly. Ayan, mamili lang kayo dyan. Lack of income, loss of income, skills. Number 35 is medical concern. Meron tayo dito sa baba guys. Blood type, pindutin mo lang dito guys. Kung ano yung blood type mo, halimbawa E+ ka, pindutin mo lang yan dyan. Automatic nag-fill up siya doon. Tapos physical disability, wala na lang yan, skip mo lang yan guys. Tapos health problem, pili lang kayo dito sa guys, dito mga boxes, hypertension, arthritis, gout, coronary heart disease, diabetes, chronic kidney disease, and others, etc guys, blah 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 guys. Tapos number 35, be dental concern, i-check mo lang yan. Tapos dito din, eye on-part, i-check mo lang yung needs, eye care. Okay guys, eye care. And then dito din sa number 35 guys, okay, yeah. Tapos dito naman tayo sa number 35 is social emotional. Ayan, fill up lang ba kung nakikita nyo mga boxes dyan. Ganun din pababa, scroll up lang, scroll up and down lang yung gagawin natin. Tapos number 36, list of medicines of maintenance guys. Dito naman skip mo lang yan guys. So do you have a schedule medical physician, halimbawa monthly ka, kung meron kang check up,
pindutin mo lang dito guys, mamili ka lang dito sa right side, and then fill upan mo lang kung yes ka or no. Yes, automatic siya nag yes. Tapos magtatanong sa yes when, kung kanos monthly ka ba, every 3 months, every 6 months, o kaya annual. So every 3 months kasi mga yung senior citizen yan guys eh. Ito ang pinaka importante. Kung may nakikita kayo dito dyan na plus upload take image of your ID, so ang unang gagawin mo dito, yung ID sa OSCA doon sa senior citizen, picturean nyo dito sa front. Dapat malinaw na malinaw siya para hindi siya ma-reject. Okay guys, picturean nyo dyan. Tapos i-scan niya yan. Ayan, for a minute nag-ano siya, nag-upload siya, hantayin nyo lang. Okay, tapos pag meron yan guys, pag okay na yon, mag-a-appear yung picture nyo dyan dahil ni-scan nyo. Tapos dito sa pinakababa, kung nakikita nyo, upload take your photos. So kailangan actual talaga ito gagawin sa inyong mga parents, mga senior citizen guys, dahil kailangan nyo to. So nakalagay dito sa baba, plus upload take your photos. So hanggang ano lang, dibdib lang yung picturean nyo sila guys ha. Tapos kailangan malinaw, naka-smile para hindi siya i-reject, or selfie, parang maganda ang pagkakuha ng picture, tapos hindi siya mag-e-error. Okay, tapos may nakalagay dito sa baba, passkey number. So guys, create your own pass number pin. Ito ang pinakahalaga sa lahat guys ha. Dapat ikaw lang nakakaalam, only 4 digits number na gagawin mo. Halimbawa 3, 4, 5, 6. Yan ang magiging number PIN mo guys. Okay, tapos pag na-enter mo na yan, dito yan enter PIN number, yun ang 4 digits. Kailangan i-memorize mo yan, kaya meron kang maliit na notebook dyan, i-record mo yan guys. Tapos dito, pag nakaano ka na dito, na-enter na dyan, i-re-enter mo lang yun, PKN number, i-retype mo lang para siyang mag-validate. Tapos confirmation to allow, dito sa baba, confirmation to allow the storage and use of my personal data. So ayan, ito, this is certified that first box, the information entered above is true. Diba true naman? Ganon mo lang yan, pindutin. I have the full knowledge in providing the above information. Okay, fill out mo lang yung boxes dyan. I understand the purpose of enrolling myself in the registry of the National Commission of Senior Citizen. Okay, box. Tapos I have personally given my consent to allow the use of the information contained in this form. Okay, diba totoo yan? So ayan, I understand that this form contains my personal information to be stored in the NCSC Senior Citizens Database. Okay, pilapan mo lang yan. Tapos pinakababa, I confirm and I agree to all of the above. Syempre. Tapos pinakababa, lastly, I have certified further that during the filling out of this form, I was assisted by the person whose name is indicated below and that such persons is personally known to me. Tapos pindutin mo lang yan dyan kasi totoo naman. Tapos may nakalagay sa pinakababa, assisted by, kung sinong nag-assist sa inyo, kung sinong tumulong sa inyo sa pag-fill out dito, dahil yung senior citizen kailangan mo talaga i-ayos, hindi na nila kaya alam gagawin to. Dito lang guys, type here the complete name, kung anong kompletong pangalan mo, insert mo lang yan dyan, contract number, paano kayo magkarelasyon dito sa nirehistro mo, tapos inyong contact number. Pagtapos na kayo, may nakalagay dito, proceed to submit. Okay, tapos dito sa kabila, pinakababa, cancel. Okay, ito, punditin natin itong proceed. So guys, kung nakikita nyo dyan, proceed to submit. Sa pinakababa, unsuccessful upload of ID, please check and try again. Ibig sabihin, ganyan siyang kalabasan kasi nung nag-fill out ako ngayon actual, hindi ko naman lahat ng information ini-input ko. Kasi ano naman yun guys, sample lang naman yung ginagawa natin. Tapos yan, balik ka dito lang sa cancel. Babalik lang din yan. So, pag halimbawa, ayan na yan guys. Yun lang guys. Napakadali lang yun, napakasimple lang guys. So, magbibigay na yon guys. Tapos may nakalagay na successful, congratulations.